So good morning guys, welcome back to my channel and today ay gagawa tayo ng unboxing. So bumili ako sa Shopee ng portable Wi-Fi for 5G. So ZTE F50 siya. So ngayon dumating na siya. In-order ko lang siya nung Sunday and after 2 days dumating na siya at ito na siya. So i-unbox na natin siya. Siya, balot na balot. Sabi ni seller, i-video daw para if ever na may issue, mapapalitan. So, bigyan na natin ng gunting. Masyadong mahapal. Siya, ZTE. So, binili ko siya kasi gusto ko magamit yung prepaid na dito 5G ko outside home. So, pwede ko siya madala sa pag nasa mall ako, ganon. O kaya pag may lakad ako. Yan. Okay, eto siya. Focus natin. Ayan. 5G Wi-Fi F50. So, 5G siya. Sabi ng seller, pwede naman raw yung dito na prepaid 5G. Ayan. So, ito siya. Maliit lang siya. Kasi laki lang ng kamay ko. Yan. 5G Wi-Fi ZTE. So ito, wala siyang built-in battery. So ang catch dito is kailangan mo siya i-connect sa USB. So buksan na natin siya. So, ayun pala, pwedeng yung gamitin is yung inyong mga charger. Saka yung mga portable charger niyo. Like this one, pwede nyo siyang i-connect dito. So, lumalabas na plug and play lang siya. So, buksan na natin. Oops. Masugatan. So, made in China. ZTE. Tingnan natin kung ano yung kasama sa loob ng box. Ayun. So, ito lang talaga siya. Maliit lang talaga siya. Yan. So, wala siyang built-in battery. So, hindi siya lolobo sa loob. Ayan. So cute. Then, ang pa nga sa loob. Ay ang kanyang
Type-C USB port. SIM card ejector. And manual. Yan. Manual. Na walang English version. So, kailangan nyo pang gumamit ng Google Translate. Meron naman pala dito. Number, yung mga parts lang. So, yan. Siya. Number 1 is nano SIM card. Number 2 is reset network. Number 3, number 4 is Wi-Fi indicator. Number 5 is USB Type-C. Yun lang. So, ayan, yung SIM card na. So, it's nano SIM. Then, insert nyo lang yung SIM card. Plug and play. So, ayan. So, ititest ko na, ilalagay ko muna yung SIM card na 5G and ititest natin pagbalik ko. So, guys, ito na yung SIM card. So, ilalagay na natin na yung SIM card sa dito. SIM card tray. Okay. Pasok lang natin. Naipasok na madali lang. Tapos, subukan natin gumamit ng power bank. So, power bank. Type-C to Type-C to eh. Yung power bank ko walang Type-C to Type-C. So, ibang anong gagamitin natin. Tingnan natin kung may masasagap tayong signal. Umilaw na siya. Network Wi-Fi. So, ayan, may lumitaw nating Wi-Fi. Yan, lumitaw naman siya. Nakita nyo is CTE
0C24A7 yung ano. Tapos may password yan na makikita nyo sa likod ng modem. So, lalagay ko lang yung password. Dali lang. So, ayan guys, nakakonect na ako. So, next step natin ay speed test. Ayan. Try natin ang speed test ng web version. So, dito, nasagap niya naman yung Wi-Fi. Then, connect. Go. Tingnan natin kung mabilis. Wala. So guys, nakakuha ko ng 102 na speed sa kanyang download. Test natin ulit. Ayan, 102 talaga yung lumalabas. Yan. So far, mabilis naman siya, guys. Nakaka more than 100 Mbps yung download niya. Nandito pa ako sa loob ng bahay, Hindi ko pa nilalabas yung portable wifi sa malapit sa bintana. Kung napanood niyo yung aking unboxing ng prepaid home wifi na 5G ng D2 is may difference pag nasa loob at nasa labas ng bahay. So, ilalagay ko na lang yung link below. So far, itong modem nasa loob ng bahay, mabilis naman yung naibibigay niya sa akin speed. So, hindi ko na siya kailangang ilabas pa na malapit sa bintana. Yan. So, if you want to have a 5G ZTE na portable, ilalagay ko na lang yung link kung saan ko binili sa description box. So, ayun. Yun lang for this unboxing and testing ng 5G ZTE na portable Wi-Fi. Yan na. So, ang ano lang dito is wala siyang built-in na battery. So, you need to connect it to your power bank, kagaya nito, in order to function. Yan. So, yun lang naman yung nakikita kong cons. And so far, mabilis naman yung speed niya. So, yun lang guys. Thank you for watching the video, and don't forget to subscribe and click and share this video. Thank you. Bye.